Ito na nga ba ang pinakamalupit na gaming phone under 10K ngayong 2025, ang Nubia Neo 3 5G? Yan ang aalamin natin sa video na to. So ngayon pag-usapan muna natin ang design. So kagaya ng dati, naka-mecha design pa rin, pero ngayon meron ng RGB lightning sa likod. Para sa akin mas gusto ko ang aesthetics nito ngayon kaysa yung unang model. Available din to sa tatlong kulay. Nandyan yung titanium gold, cyber silver at yung shadow black. Ako nagagandahan ako sa silver nito dahil para siyang ROG phone. Ngayon pag-usapan natin ng display. Meron tong 6.8 inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 392 ppi at 1000 nits. So ibig sabihin lumaki ng yung screen. Ngayon naman gumagamit to ng pinakabagong Unisoc T8300 5G at merong On2 score na around 469K, 8GB RAM at 128GB storage. Sige, dahil nga bago to, pag-usapan natin tong chipset na to. Ano nga ba ang mga chipset na naglalaban-laban ngayon sa 10K na category? Ngayon nadagdag nga to ang Unisoc T8300, nandyan din ang Helio G99 Ultra at Helio G100. Mapunta muna tayo sa clock speed. Pare-pareho lang tong tatlong to na merong 2.2 GHz. Ngayon pag-usapan natin yung CPU cores. Pagdating dito yung G99 at G100 ay parehong gumagamit ng Cortex A76. Ang T8300 naman ay naka-Cortex A78. So anong ibig sabihin nito? Mas malakas ang Cortex A78 kaysa sa A76. Kaya naman mas mabilis ito sa CPU heavy task tulad ng emulation, rendering at high FPS gaming. Pero pagdating naman sa GPU performance, ang G100 at G99 Ultra ay gumagamit ng Mali G57 MC2 at ang T8300 naman ay naka Mali G57 MP2, na ang ibig sabihin ay mas malakas naman ng Mali G57 MC2 kumpara sa Mali G57 MP2 ng Unisoc T8300. Kaya mag-expect ka pa rin ng better graphics performance sa mga cellphone na naka Helio G99 Ultra at Helio G100. Kaya kung akong tatanungin mo, mas okay pa rin sa akin ang Helio G100 at G99 Ultra. Pero again, hindi ko sinasabing mahina sa gaming ang T8300. Maaaring lumamang lang yung iba ng sobrang konti, pero ang kagandahan naman sa T8300 ay naka 5G ka na. Pagdating naman sa camera, wala pa rin itong pagbabago. Meron pa ring 50 megapixel main, 2 megapixel depth sensor at 16 megapixel selfie shooter. At dahil nga gaming focus ang smartphone na to, hindi pa rin mawawala ang 6000 mAh 33 watts charger at bypass charging. Sa iba pang features, naka stereo dual speakers, dual gaming triggers at AI Game Space 3.0. Ngayon summarize natin kung ano yung mga nabago at nadagdag sa smartphone na to. Una syempre is yung robotic design niya, mas trip ko na siya ngayon at may RGB lightning na. Pangalawa, nagdagdag sila ng konti sa display. At pangatlo, gumagamit na nga to ng bagong chipset, ang T8300 5G, na para sa akin pag ginagamit mo to, hindi mo na mararamdaman yung difference ng tatlong chipset na yan kasi nga halos magkakadikit lang. Para sa akin sobrang sulit nito, lalo na kung gaming talaga ang focus mo. By the way, niligay ko na rin sa description ang official links kung saan mo to mabibili. Gumawa rin kami ng FB group na Smartphone Tips. Dito i-guide ka namin para piliin ang best smartphone para sa budget mo. Plus, kami na din ang maghahanap ng discount at trusted store online. Again, exclusive lang to sa mga bumibili online at gusto ng discount. By the way, ginawa ko nga pala ang TechYou Know dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.